Baka ikaw pa lang yung una makaalam nitong function na to sa Excel. Tara, turo ko sa'yo. Mga kaalam, check nyo to. Meron akong categories. Drinks, fruits, tsaka vegetable. Nilagyan ko yan ng data validation na listing. Parang kapag namili ako ng drinks, gusto ko sana may data validation din na drop down dyan na magfa-follow na ayan yung mga drinks na magre-reflect. Nakita nyo, nagfa-follow siya. Pag pinalitan ko yung aking drinks o yung mga categories into vegetable, dapat kamote, sibuyas, bawang, luya yung nagre-reflect. Nakita niya, nagbago, no? Kumbaga nakadependent yung drop-down list doon sa aking categories. Pwede rin mo rin kasi dyan ma-apply yung kapag may VLOOKUP ka. For example, gusto mo na iba rin yung luya na yan o makita yung categories na yan from dito sa stock mo, naglagay ka ng VLOOKUP. For example, yung categories mo, pinalitan mo ng drinks. Tapos yung soda, naka-follow siya o kunwari tea. Ayan na nakita mo. Nalaman mo na kaagad kung ilan yung stock na ng tea o ng item na tea. Nakita nyo? Ang astig, di ba? Kumbaga pwede mo rin siya ma-apply yung dependent drop-down list sa mga VLOOKUP o kapag may hinahanap ka. So gawin na natin kung paano nga ba gawin yan. So first, ayan, meron na ako dito. Same lang din naman yung data. Naglagay ako ng data validation sa data. Click ko to. Tapos ito, ginawa kong list. Tapos yung source natin, syempre, ito mga categories, yung pagpipilian. So meron na tayo dyan na drinks, fruits, vegetable. Tapos maglalagay din tayo dyan ng data validation sa katabi. Pero bago yon, ang ating i-group itong mga cell na yan. Tapos papalitan natin yung kanyang name dito, yung value niya, gawin nating drinks. Kumbaga, i-highlight natin yung mga cell ng from C, B7 to BE7, ganyan. Tapos lalagyan natin ng fruits. Nakita nyo? Itong vegetable, papalitan natin yan. Hinighlight ko yung mga vegetable na yan, tapos pinalitan ko dito ng vegetable. Kumbaga, ginroup ko sila. Okay? So first dito, maglalagay na ako ng data validation. Tapos, list lang din ulit para may drop-down selection. Tapos gagamit na tayo dito ng indirect function. Equals indirect. Tapos open parenthesis. Kinilik ko tong vegetable o kung nasan yung drop-down list ko na una. Tapos nag-close parenthesis ako. Hit enter. Kapag nag-click na ako dito ng drinks, nakita nyo nag-follow na rin yung aking pangalawang data validation na drop-down list. Nakita nyo? Ito, fruits. Ayan, no, apple, banana, mango, orange. Ayan. Tapos vegetable. O, yan. Kamote, sibuyas, luya. Diba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.